Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pakibati po ng katabi ng magandang umaga. At pakitanong, kaya pa ba? Nasa patatlo na tayo, kayang-kaya para sa Panginoon. Ano po? At pakipasalamatan na din dahil for sure bigyan kanya ng regalo sa Pasko. Kakaiba po yung mga paksa natin ngayong taon sa Sambang Umaga. Ano po? Dahil hindi po tayo nakakahon sa mga kwento ng Pasko sa Biblia o sa mga tauhan nito. Kung matatandaan niyo po yung mga paksa natin last year, yun ay umikot sa mga kwento ng Pasko, sa mga tauhan ng Pasko. Pero this year ay medyo kakaiba. Sa halip po ay sasariwain natin yung mga karanasang tinanggap natin mula kay Jesus na siya rin naman nating dapat iparanas o gawin sa iba. Hindi po ba kamakailan kung naaalala niyo po sa ating mga serye tungkol sa Ebanghelyo, sa paksa na ano ang kahulugan o kahalagahan ng pagiging walang sala ni Jesus? Isa po sa mga punto doon ay nagsabing, because Jesus is sinless, He is the perfect example sa lahat. He is the perfect example. At naniniwala po ako na kung gagayahin natin ang mga kabutihang ginawa ni Jesus, ang mga halimbawa ni Jesus, especially during this season, ngayong Pasko, mas magiging makabuluhan at masaya po ang panahong ito. Amen? Hindi ko na po gaanong ipapaliwanag pa kung anong klaseng kabutihan ang tinanggap natin mula kay Jesus. Confident po ako na bilang mga Kristiyano ay alam na alam ninyo at ranas na ranas ninyo ang paksa natin ngayong umaga. Tayo ay binigyan ni Jesus. Pakisabi nga po, tayo ay binigyan ni Jesus. Ayan, isa pa po, say it like you mean it, like you really mean it. Tayo ay binigyan ni Jesus. Amen. Taas nga po ang kamay ng mga proud na binigyan ni Jesus. Praise God. Binigyan kanya ng buhay. Binigyan kanya ng pag-asa. Binigyan kanya ng pagkakataong maligtas. Binigyan kanya ng mga bagay na di mo deserve in the first place. But right now, andito ka, nakaupo dyan, nakikinig. You have all the freedom to praise and worship Him, to listen to His word, all because Jesus gave you the opportunity and everything that you needed. God and Jesus provides everything for you, kaya tayo naririto. The very breath that we breathe po, ano? The very breath that we breathe, galing yan kay Lord. Kahit bad breath pa yan, kahit hindi nakapag-toothbrush dahil dali-dali papunta dito, galing pa rin yan kay Lord. Minsan po masyado lang tayong discontented. Pero ang totoo ay, kapag may Kristo ka, nasa iyo na ang lahat. Amen? Daig mo pa si Daniel Padilla. Daig mo pa yung para kang pinakamapalad, pinagpala sa lahat. Kapag may Jesus ka sa puso mo, nasa iyo na ang lahat kasi siya na ang bahala sa iyo, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit, sa magpa sa walang hanggan. Sino po dito ang grateful sa Panginoon? Dahil kung hindi ka grateful, kapatid, the problem is in you. The problem is you. Baka may mali sa puso mo o hindi tama yung pagtingin mo sa mundo. Gusto ko pong maunawaan natin na ibinigay ni Jesus ang lahat-lahat, as in lahat-lahat, maging buhay niya para sa atin. And if that truth is not enough for you, at hanggang ngayon ay hindi sapat sa iyo yung katotohanan na yun, matakot ka na kapatid dahil baka wala nang anumang bagay pa ang pwedeng makasatisfy, makapagpasaya sa iyo. Kung yung pinakamahalagang bagay ay hindi mo nakikitang mahalaga, hindi mo ipinagpapasalamat at hindi nagbubunsod ng pasasalamat at papuri sa Diyos sa puso mo, then nakakatakot na baka wala ng ano pang mang bagay ang pwedeng makasatisfy at makapagbigay ng kasiyahan sa iyo. Dahil sa sobrang generous po ng ating Panginoon at binigyan niya tayo ng higit pa sa sapat, dapat din po tayong maging mapagbigay. We are serving a generous God, so we too must be generous. At ito po ang sigurado ako. Kung naranasan mo ang generosity ng Panginoon, walang salang magiging generous ka din. I'll say it again, kung naranasan mo ang generosity ng Panginoon, walang salang magiging generous ka din. Pero, kung hindi mo nauunawaan o naranasan ang generosity ng Panginoon, imposible ka talagang maging generous. Ngayon, paano nga ba ang tamang pagbibigay o pagtulong sa iba?
Pag-uusapan po natin ang ilan sa mga makakristyanong pananaw tungkol sa pagbibigay. Mga makakristyanong pananaw tungkol sa pagbibigay. Una, ang pagbibigay ay ginagawa ng palihim. Let's read po sa Mateo 6, verse 2 to 4. Mateo 6, verse 2 to 4. Ang sabi doon, kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nagbibigay po ang mga politiko, ang isang influencer or vlogger, palaging may camera, palaging kailangan may audience. Hindi sila basta-basta magbibigay unless maraming audience na makakakita. Pero kapag Kristiyano ang magbibigay, kapag ikaw ang magbibigay, ang sabi ng Biblia, huwag mo nang ipag-ingay. Huwag mo nang sabihin kahit kanino. Ang ibang salin nga po ay nagsasabi pa in a hyperbole voice na kung ano ang ginawa ng kanan mong kamay ay huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. How is that even possible? Pero ganun ang sabi ng Biblia. Ganun inapush ng Biblia ang mga Kristiyano na gawing lihim ang pagbibigay. Na yung ginawa ng kanan mong kamay ay huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Bakit? Masama po ba magbigay in public? No? In fact, kahanga-hanga nga naman po yung mga taong nagbibigay at nakakatulong sa iba. Pero, kapag ginawa po natin ang bagay na yon, magbibigay ka pero may video, may pictures, ipopost mo pa, masarap po yun sa pakiramdam. Lalo na kapag hinahangaan ka na ng ibang tao. Kapag pinupuri ka na, kapag pinapalakpakan ka na, kapag pinasasalamatan ka, ayos po yun. Pero you are losing something more priceless. You are losing something more priceless. At yun po yung gantimpala mo sa langit. You are trading your reward sa heaven sa reward na nakukuha mo dito sa lupa. You are trading the eternal reward na pwede mong matanggap sa heaven sa mga temporary reward dito sa lupa. Kumbaga, mamimili ka kung saan mo iipunin yung gantimpala mo dito sa lupa na ang lahat ay panandalian, in a snap of a finger ay nawawala, o doon sa langit na ang lahat ay walang hanggan. Sino ang mas gusto mong matuwa sa iyo, humanga sa iyo, at pumuri sa iyo? Ang mga nakakakita ng ginagawa mong pagtulong sa harap nila, ang mga tao? O ang Diyos na nakakakita ng lihim mong pagbigay na sinadya mong gawin kahit walang nakakakita? Turuan po natin ang mga taong binibigyan natin, tinutulungan natin na sa Diyos magpasalamat at hindi sa atin. I-direct po natin sila sa Diyos at sa pamamagitan natin ay maranasan din nila ang generosity ng Panginoon. Di ba parang nakakatuwa at nakakamangha yung ganong flow na bilang tayo nakaranas ng generosity ng Panginoon, mag-extend at mag-overflow naman yun papunta sa iba, and through that, hindi lang tayo yung nakaranas, kundi maging sila ay makakaranas ng generosity ng Panginoon. Huwag mong iisipin, kapatid, na may utang na loob sa iyo yung binigyan o tinulungan mo. At huwag ka nang mag-e-expect ng kapalit mula sa tao. Sa halip, sa Diyos mo hingin ang mga gantimpala na nauukol sa iyong mga mabuting gawa at tiyak na mas kapanapanabik ang matatanggap mo mula sa Kanya na naluluwalhati kapag tama ang puso mo habang nagbibigay sa iba. Di ba mas exciting yun kung sa tao tayo mag-e-expect ng kapalit, limitado ang kayang ibigay ng tao. And believe it or not, accept it or not, hindi po lahat ng tao na inabigyan at inatulungan natin ay kayang magbalik ng pabor sa atin. Pero kung sa Diyos po natin hihingin yung gantimpala sa mga kabutihan nating ginawa sa ating mga pagtulong at pagbibigay, be excited, kapatid. Dahil for sure, kapag ang Diyos ang nagbigay from His eternal riches sa Kanyang yaman na hindi nauubos, ay tatanggap ka ng gantimpala at gaano kalaki yun. Kaya be excited, anticipate it, expect it. Hindi po lahat ng tao ay kayang ibalik o suklian ang pagbibigay mo, pero sa Diyos, makakaasa ka ng siguradong gantimpala. Hindi ko po sinasabing mali ang magbigay in public.
Pero kahit ang mga mabuting bagay ay pwede pong maging masama kung hindi tama ang ating puso habang ginagawa ito. Kung nagbibigay ka pero yun ay para masatisfy ang pride mo, para tingalain ka ng ibang tao at isipin mo na yung paghanga nila sa iyo ang makapagpapasaya sa iyo, ang makakapuno sa iyo, then nagiging mali ang pagbibigay. We give because we receive more, hindi yung we give to receive more. We give because we receive more, hindi yung we give to receive more. Magkaiba po yung nagbibigay ka kasi marami kang tinanggap kaysa yung nagbibigay ka para mayroon ka pang matanggap. Hindi po ito exchange gift na you are expecting something in return. Na kapag mas pangit yung nabili mo, kapag nag-effort ka, nag-isip ka ng todo, nag-ipon ka para makabili ng magandang regalo, tapos ang natanggap mo pabalik ay mumurahin, mas mura, mas pangit, mas maiba, sasama yung loob mo. Di ba ganun ng mga bata tayo? Sino po dito yung may experience na ang ganda ng regalo mo, tapos ang natanggap mo, picture frame, minsan, masikip na damit na hindi na magkasya sa iyo, hindi mo rin naman mapakinabangan, sumasama yung loob mo. Nagtatampo ka. Pero hindi daw po ganun. Ang pagbibigay ay hindi dapat exchange gift na you are expecting something in return. Sa halip na sa tao ka mag-expect, kay Lord ka daw, mag-expect ng exchange sa gift, sa pagbibigay na ginawa mo, and for sure, napakalaki at exciting ng bagay na matatanggap mo. Kapag nagbigay ka ng palihim na walang hinihintay na kapalit o papuri sa iba, ang Diyos na nakakakita sa lihim mong paggawa ay matutuwa dahil kapatid, good job ka. Una, ang pagbibigay ay ginagawa ng palihim. Pangalawa, ang pagbibigay ay ginagawa bilang tugon sa biyaya. Ang pagbibigay ay ginagawa bilang tugon sa biyaya. Giving is a response to God's grace. Ito ay tugon o bunga ng kaligtasan o biyayang natanggap. Nakapagbibigay ka dahil nauunawaan mo na tumanggap ka ng biyaya. May mga tao po kasi at sana ay wala na dito, ang nag-iisip na ang pagiging mapagbigay ang makapagdadala sa kanila sa langit. Hindi po makakristyano ang pananaw na yon. May mga taong tulong ng tulong, bigay ng bigay, thinking na while doing that, nakakapag-ipon sila ng credit, ng point sa langit. At kapag marami na silang natulungan, marami na silang kabutihang nagawa, they are thinking na yun yung magiging qualification nila para mapunta sa langit. But that is not correct. Hindi po yun makakristyano. Hindi ka nagbibigay para maligtas ka. In fact, ikaw ay naligtas kaya nagbibigay ka. Hindi ka tutulong para i-bless ka ni Lord. Una kanyang pinagpala at binago, kaya ka nakakatulong sa iba. Sa isang encounter po ni Jesus sa rich young ruler, grabe, rich na, young pa, ruler pa. Mayaman, bata, makapangyarihan, may otoridad. Sa Marcos 10:17, verse 17 to 22, Marcos chapter 10, verse 17 to 22, nang papaalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. Ito po yung rich young ruler. Ang lalaki ay lumuhod sa harapan niya at tinanong siya, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos. Alam mo ang mga utos? Huwag kang manguluniya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." Verse 20, sinabi ng lalaki sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking sinunod mula sa aking kabataan." Tiningnan siya ni Jesus at inibig siya. Sinabi niya sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik. Ibigay mo ang salapi sa mga dukha at magkakaroon ka ng nakaimbak na kayamanan sa langit. Pagkatapos pumarito ka, pasanin mo ang krus at sumunod sa akin." Ang lalaki ay nalungkot sa salitang ito at siya ay umalis na namimighati sapagkat marami siyang pag-aari. Inakala po ng lalaki na he is good enough para makasunod kay Jesus. So Jesus had to rebuke him by saying na ang Diyos lang ang mabuti.
The goodness of men will never be enough para maligtas. Kung ang standard o ang criteria pala para makapunta sa langit ay kabutihan, walang taong mabuti, ang Diyos lang. At kahit pa masunod mo pa ang lahat ng utos, ang 10 utos, ang 100 utos, 1,000 utos, ang utos ni nanay at ni tatay, hindi yun sapat para mapunta ka sa langit. Dahil hihingi ni Jesus ang lahat-lahat sa iyo. At sa kaso po ng lalaking ito, mayroon siyang hindi kayang ibigay. And that disqualifies him. Kung ano yung hindi natin kayang ibigay, kung ano yung hindi natin kayang isurrender, yun pa kadalasan yung inahingi ni Jesus. At kapag hindi mo yun naibigay o naisuko sa Kanya, that disqualifies you too. Ibig ba sabihin ni Jesus, kailangan lahat tayo magbenta ng ating ari-arian? Kapatid, yung lupa, bahay, lahat ng ari-arian mo, ibenta mo rin, ipamigay mo sa mahihirap. Kailangan ba natin gawin yun para tayo ay maligtas at mapunta sa langit? Hindi po. Instead, isa itong pagtuturo ni Jesus para ma-realize natin na ang problema ay nasa puso natin. Kung ano ang mas minamahal natin ang higit sa Kanya. And in the instance of this rich young ruler, yung kanyang yaman, yung kanyang ari-arian. Ikaw kapatid, what is it in your heart na mas tinatangkilik mo kaysa sa Panginoon? Ano yung nasa puso mo na mas minamahal mo ng higit sa Kanya? On the other hand, tingnan naman po natin si Zaccheo na pinuno ng mga maniningil ng buwis. Si Zaccheo, kilala niyo po si Zaccheo, yung maliit na tao, yung umakyat sa puno nung dumating si Jesus para lamang makita niya si Jesus. Sa Lucas 19 verse 8, sinabi, si Zaccheo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman ay ibabalik ko ng makaapat na ulit. Inutusan po ba siya ni Jesus, gaya nung sa rich young ruler? Inutusan po ba siya? Hindi. Hindi siya inutusan, pero dahil sa biyayang kanyang tinanggap, nagbago siya ng pananaw. Posible po pala, no? Kung dati si Zaccheo yung swapang, gusto niya kuha lang siya ng kuha, ganid, nandaraya pa siya, nagpapasobra pa siya, para lamang may makuhang pera mula sa mga tao. Pero nung nakilala niya si Jesus, willing siyang magbago at magbigay. From being ganid, swapang, matakaw, corrupt, biglang naging mapagbigay, nag-volunteer na, yung kalahati ng yaman ko, ibibigay ko sa mga dukha. At kung may nadaya ako, kung sino man ang nadaya ko, ay ibabalik ko ng makaapat na beses. Ganon din po ba tayo? Kung nakikilala po natin si Jesus, nawawala na rin yung kadamutan natin. Nawawala na yung greed at yung takot na baka maubusan ka o mawalan ka kapag nagbigay ka. Marami po kasi mga tao ang ganun, ganun na ganun. Kasi natatakot na kapag binigay ko pa yung konting meron ako, baka ako naman yung mawalan. Baka ako naman yung nga. Mawawala daw po yung greed at yung takot na maubusan o mawalan ka kapag nagbigay ka kasi you are standing before Jesus who provides everything. Na kung nag-provide nga siya para sa mga ibon, what more sa iyo na mas special sa Kanya? Lalo na sa iyo na mas special sa Kanya. So you see mga kapatid, ang pagbibigay pala ay hindi naman talaga money issue o bank account issue, kundi heart issue. Hindi mo pwedeng sabihin, saka ka na magbibigay kasi kaunti pa lang ang pera mo. Dahil ang totoo, hindi pera ang problema mo, kundi puso. Hindi pera ang problema mo, kundi puso. Ano minsan po kasi iniisip natin, na kapag mas mayaman na tayo, kapag mas malaki na yung sweldo natin, saka na lang tayo magbibigay. The idea of saka na lang. May kilala po kayong sumusweldo ng 15K, na nagsabing kapag malaki na yung sweldo niya, saka siya magbibigay. Nung naging 30K, pag nadagdagan pa daw ng 20K, saka magbibigay. Nung naging 50K, saka na lang kapag 100K. At nung naging 100K, saka na lang kapag 200K. Saka na lang daw magbibigay. Halimbawa po sa tithes and offering, kung sa konting meron ka ay hirap ka nang magbalik ng kaunti para sa Panginoon, paano pa kaya kung magbibigay ka na ng malaki?
kapag malaki na rin yung blessing mo? Paano ka magbibigay ng 2,000 kapag maunlad ka na? Kung 20 pesos nga ngayon ay hindi mo maibigay, ganun na ganun. So regardless kung ilan po ang kita natin, kung ilan ang laman ng wallet o bank account natin, the best response sa generosity ni Jesus ay ang pagiging generous din sa iba. Hindi po issue kung mayaman o mahirap, ang issue ay kung ano ang tayo ng ating puso bilang tugon at bunga ng ating pakikipag-isa kay Jesus. Generosity is not a money, wallet, or bank account issue. It is a heart issue. Una po, ang pagbibigay ay ginagawa ng palihim. Pangalawa, ang pagbibigay ay ginagawa bilang tugon sa biyayang tinanggap. At pangatlo, ang pagbibigay ay lunas sa kasakiman. Ang pagbibigay ay lunas sa kasakiman. Ilang beses na po nating narinig yung katagang God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Can we say it po? God loves a cheerful giver. So para maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating pagtulong at pagbibigay sa iba, we should give cheerfully. At gusto ko pong i-extend yung salitang yan sa iba pang synonymous words na ginamit sa ibang version na talata sa Biblia. Sabi, when you give, give generously, give sincerely. Sabi po sa Mateo 6 verse 1, Mateo 6 verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Pag-ingatan ninyo. Bakit? Kasi bilang tao may tendency po na yung paggawa natin ay pakitang tao lamang. Yung pagbibigay natin ay pakitang tao lamang. Kaya pag-ingatan ninyo na hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kung magbibigay ka dahil napilitan ka lang o pakitang tao lang, kapatid, hindi rin yun counted sa Panginoon. Wala rin yung bisa. Wala ka rin dong mapapala. Wala kang aasahang gantimpala. Pero kapag na-develop po sa atin ang disiplina ng pagbibigay ng may kagalakan at sinseridad, yung tipong kusang bumubukal po sa atin yung pagtulong at pagbibigay, we are spiritually healed from greed. We are spiritually healed from greed. Generosity is an antidote to greed. Ang katakawan po, kasakiman at pag-ibig sa salapi ang isang pinaka-corrupt na kasalanan ng tao. At yan po ay nalulunasan kapag nagbibigay tayo dahil ang pumupuno na sa puso natin ay yung kagalakan kapag tayo ay nakakapagbigay instead na yung kagalakan kapag tayo ay nakakapandaya o nakakalamang sa iba. Dati po gusto natin receive lang tayo ng receive. Pero once na mawala na yung greed, nagiging kasayahan po natin ang pagbibigay. May tanong po ako, sino po ang mas masaya ang kalooban? Yung binigyan o yung nagbibigay? Kayo po ang sumagot. Sino po ang mas masaya ang kalooban? Yung tumanggap ng blessing o yung daluyan ng blessing? At sino yung mas blessed? Yung nagbibigay ba o yung binigyan? Reminds me of Proverbs 11:24. Proverbs 11:24. Ang sabi po doon, give freely and become more wealthy. Be stingy and you will lose everything. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Sabi ng sanlibutan, kailangan kuripot ka, kailangan hindi ka nagbibigay para makaipon ka, para hindi ka mawalan. Pero ang sabi ng Biblia, give freely and become more wealthy. Magbigay ka daw ng hindi labag sa loob. Magbigay ka daw at ikaw ay masasagana, mas uunlad. On the other hand, be stingy. Maging kuripot ka daw and you will lose everything. Be stingy and you will lose everything. Marami po palang spiritual benefits ang pagbibigay. Ano po? Bukod sa nilulunasan nito ang kasalanan, nakasakiman, nagbibigay saya sa kalooban, naluluwalhati ang Diyos, plus may reward pa sa langit, at kung minsan pati dito sa lupa. God wants us not to be greedy but to be generous. As a matter of fact, sa Ephesians 2 verse 8, ang sabi po doon, Ephesians 2 verse 28, Ephesians 4 verse 28, if you are a thief, quit stealing.
Instead, use your hands for good, hard work, and then give generously to others in need. Kung ikaw daw ay isang malikot ang kamay, magnanakaw, quit stealing. Magbagong buhay ka na. Itigil mo na yung pagiging ganid sa salapi and instead, gamitin mo daw ang iyong mga kamay para sa good hard work. Good hard work para saan? At ang sabi dun sa last part, and then give generously to others in need. From being greedy, now, God wants you to become generous. Sa pagiging swapang, sa pagiging madamot, sa pagiging sakim, now God wants you to be generous. Itigil na yung pagiging sakim sa salapi. Magtrabaho ng ayos, maging fair, maging pantay sa lahat ng bagay. Para saan? Para makatulong ka pa sa iba. Give generously to others in need. Let's talk about money for a while, mga kapatid. Sino po dito ang gusto ng pera? Taas ang kamay. Sino po ang gusto ng bonus? Taas ang kamay. Ayan, ewan ko po sa iba, pero ako gusto ko. Baka naman, mga kapatid. Biro lang po. Medyo controversial po kasi pag-usapan ng pera. Especially po sa church, medyo sensitibo siyang topic. May mga mananampalataya po kasi na masyadong extreme ang pagtingin sa salapi bilang masama. Pero hindi po masama ang pera. Ano po ang masama? The love of money o yung pag-ibig sa salapi. Hindi po natin pwedeng alisin yung katotohanan na mahalaga ang pera at maraming bagay ang nasusolusyonan sa pamamagitan ng pera. Pero hindi lahat. Nagiging masama at kasalanan na ito kapag tayo na po ang ginagamit at kinokontrol ng pera sa halip na tayo ang gumagamit at kumokontrol dito. Kapag pera na ang mas pinapahalagahan at sinasamba natin kaysa sa Diyos. Kapag inaakala natin na yung pera na yung makakapagpasaya sa atin, makakapag-satisfy sa atin, makakapuno sa atin, kaysa sa Diyos, then nagiging masama na ang pera, yung pag-ibig sa salapi. Kaya nga sinabi po sa Bible, sinabi sa Bible, you cannot serve both God and money. Hindi sinabing you cannot serve both your company and God, kundi God and money. Bakit pera? Bakit most of the Bible verses, most of the teachings ni Jesus ay tungkol sa salapi, tungkol sa pera? Dahil alam ng Panginoon na bilang mga tao, malaki ang tendency na yung pera ang kumontrol at gumamit sa atin. Yung pera ang maging Diyos-Diyosa natin. Yung pera ang maging kaagaw niya sa puso natin. Maliban pa po dito, sinasabi rin ng Biblia na ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng marami pang kasamaan. Basahin po natin sa 1 Timoteo 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Grabe ang kayang gawin ng pera, no? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng marami pang kasamaan at kasalanan. At ang sabi pa nga sa ibang version, marami ang nangaligaw ng landas dahil sa pag-ibig sa salapi. Kaya nga nakakasaksi tayo ng mga pagtatalo, pagnanakaw, mga sirang relasyon, agawan ng yaman, bisyo, korupsyon at marami pang iba. Kaya nga may mga kapatid na nag-aagawan pagdating sa usaping lupa o ari-arian. Maraming mga tao ang nag-aaway pagdating sa pera. Maraming mga magkakatrabaho ang nag-aagawan sa promotion dahil sa pera. Yan po ang mga tungtungan ni Satanas na ang lahat ay nag-ugat sa pagmamahal sa salapi. Kapag salapi na po ang Diyos mo, sa pag-aakalang maibibigay nito ang lahat sa iyo, diyan ka maliligaw. Dahil oo, mabibili mo ang gusto mo, pero marami sa mga tunay na mahalagang bagay sa mundo ay walang presyo. Let me say that again. Dahil oo, mabibili mo ang gusto mo, pero marami po sa mga tunay na mahalagang bagay sa mundo ay walang presyo. Makakabili ka ng magandang kama, pero hindi ka makakabili ng tulog. Makakabili ka ng masarap na pagkain pero hindi ka makakabili ng gana sa pagkain. At higit po sa lahat, bilhin mo na ang lahat ng alam at kaya mong bilhin pero hindi ka makakabili ng buhay na walang hanggan. Ang pera, ang bonus,
Mga panandaliang bagay lamang po yan na isang araw ay mauubos at mawawala. Kaya bakit hindi naman natin gamitin ang pera at yaman na meron tayo para malunasan ang kadamutan at kasakiman na pwedeng magsadlak sa atin sa impyerno? Gamitin po natin ang pera para mag-iwan ng legasiya. Use money to make an impact to the world and to the people that God puts in your life, not the other way around na pera ang gagamit at magkokontrol sa iyo. Maging mabuting katiwala po tayo ng yaman ng Diyos. Huwag maging madamot, kundi lunasan ang kasakiman sa pamamagitan ng pagbibigay ng may kagalakan. Christmas is coming, mga kapatid. And the best time to apply the word that we heard from God this morning is this season. Most of us kasi nag-iintay po tayo ng marireceive nating regalo, ng tatanggapin nating mga blessings. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na bilang mga Kristiyano, we can be conduits of God's miracles and blessings para sa ibang tao. Na yung mga tao sa paligid natin ang mabibless at magpapasalamat sa Lord dahil tayo naman yung mag-extend ng biyaya sa kanila. And through that, ang credit ay mapupunta sa Panginoon at sila ay magpapasalamat at makakakilala sa Diyos bilang isang Diyos na mapagbigay. Gusto ko pong mag-iwan ng isang kwento sa Biblia bilang bahagi ng aking pagtatapos. Ang kwento po ni Eliseo at ang babaeng Sunamita na matatagpuan sa Ikalawang Mga Hari 4:8-17. Ikalawang Mga Hari 4:8-17. Sabi po, minsan si Eliseo pumunta sa Sunem. May isang babae roon, isang mayamang babae roon, at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing papunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang paggawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pumumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Verse 15, tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Verse 17, ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ang halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. Napansin po ba natin that generosity is progressive? Nung una, pinapakain lang, pinapatuloy lang. Pag nadaan, inatawag, sir, kain ka dito. And then biglang, pinagawa na ng kwarto, pinagawa na ng tulugan, hindi na lang kain, tulog na rin. Binigyan ng mga kagamitan, ng mga furniture, ng ilawan, lahat ng kailangan, binigay. That is how generous the Sunamite woman. And one time, naalala siya bigla ni Eliseo. A generous person will always be remembered. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang taong mapagbigay ay palaging hindi nakakalimutan or naaalala. Kayo po ang tatanungin ko. Yung mga taong tumulong sa inyo during the darkest times of your lives, nung panahong nangangailangan kayo, nung panahong kayo yung hirap na hirap, pero may mga taong nagmalasakit at tumulong sa inyo, nakakalimutan niyo po ba sila? Hindi. Naka-embark sa puso natin yung kanilang kabutihang ginawa, nakalista sa puso natin yung mga pangalan nila. A generous person will always be remembered. And a generous person will always be rewarded. Kita po natin,
Nung tinanong yung Sunamita kung ano yung gusto niyang gantimpala, ang offer po ni Eliseo ay koneksyon sa hari, koneksyon sa pinuno ng hukbo. Pero ang sabi ng babae, wala na siyang kailangan pa, okay na siya. Kaya pala ganun yung sagot niya, dahil hindi naman kayang bilhin ng pera, hindi kayang bilhin ng koneksyon, hindi kayang bilhin ng otoridad o kapangyarihan yung kailangan niya. Sabi po, give freely and you will become more wealthy. Sabi natin kanina. And when we say wealth, hindi lamang siya tungkol sa pera. Pwede siyang yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang bilhin ng koneksyon, hindi kayang bilhin ng kapangyarihan, pero kaya ng Diyos. And in the instance of this Shunammite woman, ano yung kailangan niya na hindi kayang bilhin ng mga bagay na yon? Isang anak. Dahil siya ay matanda na, imposible. Pero yun yung binigay ng Diyos. And kayo kapatid, sitting on your chair, what is it that you need and want most na alam mong hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang bilhin ng otoridad o kapangyarihan, pero naniniwala ka na kayang ibigay ng Diyos? Give freely and you will become more wealthy. Anticipate a reward and don't ever underestimate the power of giving. Baka inaakala mong dahil ikaw yung nagbibigay, ina-bless mo yung ibang tao. Pero ang totoo, when you give, you are blessing yourself kasi there's a reward that's coming for you. Lahat ng ginagawa mong pagtulong, yung lihim mong pag-aabot, yung lihim mong pagtulong nung si kapatid ay may sakit, yung paglalagay mo sa offering box, yung pagbibigay mo sa special offering, God sees everything, God sees you. And for sure, God is reserving something as a reward for you. Hindi po ito pambobola because napakinggan natin all throughout the message na ito ay totoo that God rewards a cheerful giver. God loves a cheerful giver and God rewards those people who give secretly, give privately. Kaya anticipate a reward mga kapatid. Be excited. Don't underestimate the power of giving. And let us invest the wealth that we have sa mga bagay na alam mong pakikinabangan, hindi lamang natin, hindi lamang tayo yung mag-benefit, kundi kahit ng mga susunod pang henerasyon na kahit wala na tayo dito sa mundo, yung mga pagtulong at ginawa naman natin ay mag-iiwan ng legasiya at impact na aabot hanggang sa mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano. Mag-invest po tayo sa church, mag-invest tayo sa mga kapatid, sa mga kabataan, sa mga manggagawa na alam nating makakatulong to advance the kingdom of God. At darating yung araw na dahil sa ating mga pagtulong, dahil sa ating pagbabalik sa Panginoon, hindi man natin abutan, hindi man natin makita, mawala man tayo dito sa mundo, alam naman natin na naging makabuluhan yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na tinatamasa natin. Dahil tayo ay naging mapagbigay at sinunod natin ang kalooban ni Jesus, ginaya natin ang kanyang mabuting halimbawa na tayo ay maging mapagbigay sa halip na maging madamot. Mapagbigay po ba ang CLJC? Amen. Napatunayan na po natin yan ng ilang beses at yan ay isa sa mga bagay na inapagpasalamat natin sa Diyos.